Magandang umaga, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipino anywhere in the world na inabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Ito ba yung kabayan Mondatol? At syempre po, tayo po muna shout out sa ating mga masugid na kaibigan na sumusuporta po sa ating YouTube channel, Ramon Datol. Well, at syempre, yung mga katropa kong seniors sa buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas, anywhere in the world po. Sapagkat maraming mga Pinoy senior citizen na po sa ibang bansa. At syempre, thank you very much po sa mga nagla-like, share, and subscribe sa ating pong YouTube channel, Ramon Datol. Hihingin ko ulit yung inyong suporta. Please like, share, and subscribe dito po sa ating Ramon Datol. Datol order po ito. Well, kahapon napag-usapan natin yung ating isang dahilan pa kung bakit umaalis yung ilang Pilipino dito sa Canada. Yun nga po, homesickness. Pero ngayong araw na to, ay ibahin ko muna yung ating issue sapagkat napakalaking istorya po nito. Kanina lang umaga, after I dropped my granddaughter to school, ay nanood po ako ng press conference na ginawa nitong si Senator Robin Hood Padilla. Ika nga natin, yung number 1 senator nung nakaraan. Ako binoto ko yan, simply because naniniwala akong pwedeng makatulong. Ngayon po, mukhang nagsisisi na ako. Hindi naman sisi ako, nangihinayang ako. Binigyan natin na siya ng chance na makapagsilbit maging bahagi ng Senado na magbibigay tulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong nga naman. Yung judiciary need at yung legislative need, yung paggawa ng mga batas na tutulong sa ating mga kababayan. Pero anong ginagawa ni Robin Hood? Tumutulong nga siya sa kaibigan. Although kanina, hindi niya inaamin na tinutulungan niya si Quiboloy. It's not simply because of his friendship, sapagkat ito ang hindi magandang pakinggan. Sinabi niya si Quiboloy ay religious, bayani pa nga raw. Dahil tumulong daw sa paglaban ng ating gobyerno sa mga kaliwa, sa mga NPA, ganun. Wala akong nabalita, nakipagbaril. May baril ba yan? Pag sinabi mo wala, anong aspeto ang pagtulong? Yung SMNI niya na sabi nga yung red tagging ngayon nga pinarusahan pa nga ng Supreme Court itong anyway, huwag natin pag-usapan yun, yung kay Robin. Sabi niya si Quiboloy kay religion, Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman po si Quiboloy ang pag sinabing religion, parang Katoliko, yung Catholicism, yung Iglesia ni Cristo na talagang yun ang kanilang paninindigan. El Shaddai, Jesus is Lord. Yan, pero yung Kingdom of Jesus Christ, sinasabi nilang kay Quiboloy, si Quiboloy do yun. At ini-invoke ni Robin Padilla yung separation of church and state. Si Quiboloy daw ang yung appointed son of God. Sino ba nag-appoint sa kanya? Ngayon, iba na. Marami na silang appointed son of God. Si Senator Robin po, sana po ay nabasa niya yung separation of state and church. Yung ganon. Ibig sabihin nun, ako sa paniniwala ko, hindi ako abogado, no? Ang separation of church and state, hindi pwedeng makialam ang gobyerno sa sino man tao na piliin ang kanyang relihiyon. May sarili, may freedom, may kalayaan ng sinong mamamayan, Pilipino, na maging Muslim, maging Katoliko, maging El Shaddai member, maging Iglesia ni Cristo. O yun na nga, yung iba nga, kulto
Di ba? Hindi sila pinipigil ng gobyerno. Yun ang separation of state and church. Pero hindi kasama doon na ikaw, tao ka, Pilipino ka, lumabag ka sa batas. Hindi ka pakikialaman ng gobyerno dahil ikaw ay member ng ganong reliyon. Mali po yun. Hindi yata ganun yun, Senator Robin Padilla. Ang lahat ng Pilipino, under pa rin po ng batas ng Pilipinas when it comes to pagsunod sa batas na itinakda ng Pilipinas. I don't know kung saan nakita ni Robin Padilla yon, ni Robin Hood, ni Senator Robin, yung ating number 1 senator, na kapag ikaw ay leader ng isang relihiyon, hindi ka pwedeng galawin ng ating gobyerno kapag ikaw ay nahabla or nagkamali. O kita nyo, sabi pa ni Robin kanina, kaya was really surprised dito kay Senator Robin Padilla, no? May korte naman daw, dapat diretso sa korte. Bigyan ng hustisya. Diyos ko dahil, ika nga, nak ng dragon sa amin ni Marin Sendang namin. Ano bang give justice to Quiboloy? Ano bang justice Hindi na nga siya sumipot sa, hindi niya kinikilala ang Senado na kung saan member si Robin Padilla. Yun Socorro. Tinawag yung kulto, pinatawag nyo. Nagpunta, nagsinungaling, pinakulong nyo yung kanilang kinikilalang reincarnation ni Santo Niño. Hanggang ngayon, nakakulong pa yata. Sige, Buloy, ayaw kayong kilalanin. Binibigyan na siya ni Risa Ontiveros ni Senator ng isa-cite ng contempt para pa-arresto at dalin dyan sa Senado. Tinanggihan, inayawan nyo, Robin, nangangampanya ka sa mga kasama mong senador na kaibigan din ni Quiboloy upang huwag nang i-cite of contempt at nang huwag nang hulihin, arrestuin at diretso na kaso sa mga korte. Ano pang kabuluhan ng Senado, ng Kongreso, kung lahat ay pagbibigyan nyo, hindi naman parang bias kayo pag kilala nyo na kaibigan nyo. Walang huli, walang contempt. Kahit hindi mag-attend, kahit hindi, nak ng dragon ka, Robin, medyo nasisira na yata ang paniniwala ko sa'yo. Talagang nasira na with this your belief now. Pinagbigyan ka na nga yung asawa mo nagbenta ng kanyang negosyo. Live pa dyan sa Senado mo. Nakialam ba ang Ethics Committee? Kahit na si chairwoman ng Ethics na si Nancy Binay, ay gusto kayong imbestigahan mag-asawa. Nakiusap ka, okay, kayo ni Ramon Revilla, pinagbigyan. Pati ba man itong contempt kay Quiboloy na hindi kinilala ang kapangyarihan ng Senado to invite resources speakers, ay questionin mo. Although nasa batas niya, pwede niyong kontrahin. 3/4 of the members of the committee could overrule or overturn the contempt issue. Ngayon na 5 na nakuha mo, pero kanina bumaliktad si Senator J.B. Ejercito. Napapirma mo na si J.B., si Amy Marcos, si Grace po yata, pero I doubt kung makukuha mo yung 8. Sapagkat naniniwala itong mga senador sa integridad ng Senado na kayo mismo ang nagpapatupad. Sensya na po at nalihis ako ng usapan ngayon. Bukas itutuloy natin yung mga dahilan. Nasora lang ako kay Robin Padilla. At saka itong may pinapanood akong 2 abogado, si Attorney Libayan at si Attorney Grace Castro. Ngayon na kay Attorney Grace Castro na ako medyo nakatutok. Nauumay na ako kasi kay Randolph o Randy. Libayan kasi araw-araw ginawa ng Diyos ang tinitira niya si Senator Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo, maraming nagagawa rin niya kahit hindi pa sa senador. Ngayon senador, medyo isa lang napapansin ko yung grandstanding. So pasensya na sa ating mga kaibigang
tagahanga ni Rapi Tulfo. Ako, mahanga ako kay Rapi Tulfo nung araw pa dahil kaibigan ko si Mon Tulfo. Dahil mga Tulfo brothers siya. Pero pag ang kapatid mo na, tulad ni Kuya Ben na Tulfo, medyo kinakanti niya kapatid for grandstanding, pag-aralan natin. Siguro naman yung malalapit kay Rapi Tulfo, kay Senator, pwedeng pagsabihan sa Senator Rapi Tulfo. Dahan-dahan, sir. Dahan-dahan, Senator. Yan po. Rapi Tulfo, marami natulungan niya at matutulungan pa. Although hindi sapat yung kanyang pagtulong sa napakaraming taong naniniwala sa kanya. Pwede ba siya maging presidente? Sa mga darating po nating talakayan, pag-uusapan natin, posible mo maging presidente or presidentiable lang ang tatakbuhin ni Rapi Tulfo. Maraming salamat po. Ito po inyong kaibigan Mon Datol. Hanggang sa susunod nating pagkatanghal, sana share, like, and subscribe para gawin natin itong ating usapan, talakayan, almost every day. Basta marami tayong naghihintay na mga subscriber. Dalasan natin to. Maraming salamat po. Magluluto pa ako ng binayabasang pork. Ayan, ito pa yung kaibigan again. Mon Datol.